Hindi inaasahan ni Meredith ang pagdating sa shop ni Jason. Walang sinabi si Jonah pero sigurado siyang ito ang nagpapunta sa binata. Ang alam niya may resort ang pamilya nito dito sa Lingayen. Pinsan din di umano nito ang mayor sa nasabing bayan, kaya madalas din ang binata dito sa lugar. Flowers for a beautiful lady like you, Meredith. Anito matapos siyang halikan sa pisngi, sabay abot sa kanya ng bouquet ng pink roses. May dala din tong 2 boxes of pizza at in-can drinks. Kung sa bagay, palagi naman ganun to kapag dadalaw sa kanya. Kahit ano lang, hindi to nawawalan ng bitbit para sa kanila ni Jonah. Minsan nga nahihiya na siya rito eh. Kung gastusan siya nito, ganun lang. Pero ito naman ang may gusto noon. Sinabi niya na dati kay Jason na wag na siyang bigyan ng mga material na bagay. Pero hindi naman to nakikinig. Sa huli, hinayaan na lamang din niya ito. Thank you, Jay. Pwede na ako magtayo ng flower shop dahil sunod-sunod yung pagbigay mo ng flowers. Nag-abot-abot na. Ayos lang yon, Meredith. Alam ko kasing nare-relax ka kahit papaano kapag nakakakita ka ng pink roses. Alam nitong mahilig siya sa mga bulaklak, partikular na sa pink roses, kaya't yun palaging binibigay nito sa kanya. Naks naman talaga. Kung ako may ganitong suitor, matagal ko na talagang sinagot. Ewan ko ba naman kasi sa isa dyan. Nasa harap niya na kung sino-sino pang hinahanap. Tahasang ani Jonah. Pinandilatan niya to ng mata, tsaka niya to kinurot sa tagiliran. Nabitawan nito ang hawak ng mga cups at napangiwi dahil sa mapinong kurot niya. Mabuti nilang nakatalikod ng mga sandaling iyon sa Jason. Inayos ito ang dalang pagkain pero hindi pa rin pala nakaligtas dito ang lumabas sa bibig ng kaibigan niya. May hinahanap kang iba, Meredith? Who? Kilala ko ba? Malungkot pa nitong tanong. Laglag ang balikat ito at nawala ang ngiti sa mga labi. Sa tingin pa niya, tumanda ito ng ilang taon. Kahit papaano'y nakaramdam siya ng habag para sa binata. Ha? Ano kasi, Jay, huwag kang magpapaniwala dito kay Jonah. Kung ano na talagang pumapasok sa utak niyan minsan eh. Ang mabuti pa, kainin na natin yung dala mo at kanina pa ako nagugutom. Nagpatiuna na nga siyang tunguhin ang mesang pinagbabaan nito sa mga pagkain. Naraanan niya si Jonah at pasimpit tong pinanlakihan ng mata. Kahit kasi wala talaga siyang makapang feelings para dito kay Jason, syempre ayaw niya naman tong sakta ng hayagan. Mabuti na lang at mukhang naniwala naman ang binata sa kanya. Sumunod to sa kanya doon at ito pang nag-serve para sa kanilang magkaibigan. 5 araw pang lumipas at sa wakas, nag-operate na ang cafe nila. Kompleto ng seremonyas magmula sa ribbon cutting hanggang sa pagbabasbas ng pare. 8:00 ang opening nila pero wala pa naman ang eksaktong oras. Mahaba ng pila ng mga tao sa labas. Masayang masaya sila ni Jonah, lalo't ang pinipicture nila sa isip na siyang magiging kayarian ng shop ay nasunod. Kuhang-kuha ang design na gusto niya. Na magkaibigan. Siyempre, present sa kanilang grand opening ang pamilya ni Jonah. Si Jason naroon din. Ang mommy at daddy niya hindi nakarating dahil natapat na check-up ngayon ang kanyang mommy. Gustong pumunta ng kanyang mommy pero sinabi niya, mas importante daw ang health nito. Dagsa ang tao dahil talagang pinag-imbita ito ng mga kaanak ni Jonah na mga taga rito nga. Isa pang dahilan, nagbigay sila ng promo para sa mga customers. Nagpagawa pa mang ito ng mga flyers at ipinampamudmod para mas maraming makaalam. Hapon na nang bahagyang humupa ang mga customers. Nagpapasalamat sila at nagawa nilang asikasuhin ang lahat ng yon katulong sa Jason at ang 3 nilang staff. Sulit ang pagod. Aniya kay Jonah habang nagpupuna siya ng pawisang noo. Mula kaninang umaga ngayon lang nila nakuha na maupo ng matagal. Sinabi mo pa, sana bukas ganito ulit. Segunda naman ni Jonah na kagaya niya ay pawisan din. Sigurado yan, huwag kayong nega. Ani Jason habang busy naman ngayon sa pagla-live. Siya nga pala guys, kailan ko kayo kaya pwedeng ipasyal sa resort ng auntie ko? Kailangan ba nandito kayo palagi or what? Nagkatinginan sila ni Jonah. Sa totoo lang hindi niya masagot ang tanong nito. Bukod sa kaisipang mas gusto pa niyang magtrabaho kaysa sumama sa resort ni Max. Well, pwede naman siguro kami sa Sunday, Jay. Ano sa tingin mo, Meredith? Ani Jonah. Sumagot na ito kaya't mukhang wala na siyang kawala pa. Mukhang sa ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siyang pagbigyan si Jason. Uuwi sana ako sa Sunday, Jonah eh. Nangako ko sa mommy at daddy ko na every weekend akong uuwi para kahit papaano naman eh, hindi nila ako gaanong mamiss. Ang mga magulang ang pinaka-importanteng tao sa buhay niya at hindi niya ipagpapalit ang mga to sa kahit sino pa man.
Ganun ba? Eh di, ganito na lang. What if sunduin ko na lang sila tito at tita tapos dalhin ko sila dito? Tapos, isama natin sila sa resort. Ani Jason, na maliwanag ang mukha. Tila ba nakakita to ng pag-asa na sa wakas, may sasama na siya sa resort ng pamilya nito na matagal na nitong gustong gawin. Meredith, sa tingin ko ay magandang ideya yon. Para naman marelax din si tito at tita kahit papaano. Kung yun lang, wala naman siyang nakikitang masama doon. Mabuti nga siguro yun para sumaya naman ang mommy at daddy niya. Matatanda na mga ito at wala siyang ibang gusto, kundi ang madulutan ng mga bagay na ikasisiya ng mga magulang. Lalo pa ngayon, nag-iisa na lang siyang anak ng mga ito. Sige Jay, kung hindi magiging kaabalahan sa'yo, maluwang itong ngumiti nang sabihin niya iyon. Tsaka pagkatapos, ginagapang isa niyang kamay. Kahit ano, basta para sa'yo, Meredith. Inayaan niya to sa ginagawa, pero maya may binawi niya rin ang kamay. Ewan niya pero hindi niya gusto na hawak siya nito. Malayong malayo sa pakinamdam kapag si Armando ang nakahawak sa kamay niya. Oh God, miss niya na ito. It's been a long time since huli niya itong makita. Humugot siya ng malalim na hininga bago tumingin sa labas ng shop na may bandang kalsada. Nakapwesto sila ni na Jonah at Jason sa table na nakadikit sa glass wall, kaya't kitang-kita niya mga nasa labas. Bigla siyang natigilan nang mula sa makipot na kalsada, makita niyang nakahinto ang isang kotse na nakatanaw sa kanila mula sa nakbukas sa bintana. Ang driver noon na walang iba kundi si Armando. Bigla ang pagragasa ng tibok ng kanyang puso. Sari-saring emosyon ang gusto niyang maramdaman na mga sandaling iyon. Masaya na hindi niya maintindihan. Dahil sa wakas, nakita niya na itong muli. At kagaya ngayon, kakaibang kilig ang nararamdaman niya kapag tinititigan siya nito. Sa tingin pa nga niya mas lalo itong naging gwapo. Pero malungkot din dahil sa lubong ang kilay nito. At madilim ang mukha habang nakatitig sa kanya ngayon. Naisip tuloy niya na baka galit pa rin to sa kanya dahil sa ginawa niyang panloloko dito. Or worst, baka sinisisi pa nito sa kanya ang pagkamatay ni Melanie. Nagbawi siya ng tingin dahil pinipilit kunin ni Jason ang atensyon niya para sa ginagawa nitong live video. Tumingin siya sa camera, pero nang muling dumako ang mata niya sa kalsada, wala na doon ang kotseng kanina lamang, ay lulan ang lalaking hanggang ngayon lihim niyang minamahal. Kulang na lamang, paliparin ni Armando ang kotseng lulan siyang mag-isa. Hindi niya lubos maisip kung paano niya nagagawang magsaya ni Meredith nang ganoon, samantalang siya'y kahungkagan pa rin ang nararamdaman hanggang sa ngayon. Kitang-kita niya sa mata nito ang saya habang kasama ng lalaking yon. Kung sana'y gano'n na lamang din siya. Kung sana'y kasing bilis siya nitong lumimot pero hindi. Hanggang ngayon ginugulo pa rin ito ang kanyang isip araw-araw at oras-oras. Kuminsan minuminuto pa nga Kanina, naisipan niyang bumalik sa lugar kung saan niya ito nasundan noong isang araw. Habang pabalik kasi siya roon sa munisipyo ng Lingayen, kung saan siya iniwan ng mga bodyguards, nakita niya sa daan sa isang tarpaulin na ngayon ang grand opening ng mga ito na gusto sana niyang masaksihan. Pero hindi niya alam na may iba naman pala siyang aabutan. Ang totoo, gusto na sana niyang lapitan si Meredith kanina. Nag-ipon siya ng lakas ng loob para harapin ito. Pero hindi niya nagawa dahil nakita niyang nalaroon na naman ang lalaking iyon. Siguro nga'y magnobyo ng dalawa. Di rin kasi nakaligtas sa paningin niya kanina nang gagapin pa nito sa kamay si Meredith. Napamura siya sa sarili. Sa nakalipas na mga buwan, ilang beses siyang nagpapalipas ng nararamdamang kahungkagan sa mga bars. At mukhang ngayon gano'n na naman ang mangyayari. Maraming babae na rin doon ang kusang lumalapit sa kanya, pero hindi naman panandali ang aliw lamang ang gusto niya. Maraming kaibigan din niyang nag-aalok na may ipapakilala sa kanya pero lahat ng yon wala siyang interes. Ang totoo hindi rin niya maintindihan ang sarili kung paanong ginulo ni Meredith ang kanyang isip kahit pamaikling panahon lamang sila nagkasama. Hindi niya alam kung bakit at paano nangyari. Halos hindi niya namalayan, nasa harap na siya ng bar sa bahay nila. Pinasibad niya ang kotse kaya hindi siya nainip ay narating niya iyon. Pagkita sa kanya ng mga staff kaagad siyang inestima. Good evening, Mayor. Bati ng receptionist. Good evening, tugon niya. Kaagad hinanap din siya ng pwesto ng dalawang malalaking bouncer. Kabisado siya ng mga ito dahil hindi naman niya ugali ang magpaumaga sa mga ganitong lugar. Makainom lang siya ng ilan aalis na rin naman siya kaagad.
Na makaupo kaagad siyang nag-order ng madalas niyang inumin kapag naririto. Nakaisang shot na siya nang tumunog naman ang kanyang cellphone. Si Aiden ang tumatawag batay sa caller ID noon. "Hello Yorme, anong atin?" tanong niya sa kaibigan. Nasanay na sila sa ganong tawagan ko minsan. "Dude, unwind tayo sa Sunday? Sa resort ni Auntie. Yung matagal ko nang sinasabi sa'yo, what do you think?" Bungad pa lang nahimigan niya na to ng excitement. "Come on, alam kong maghapon ka lang sa bahay ninyo kapag linggo. Isasama ko si Sandra para makilala mo siya ng personal." Fine, fine. I'll go with you." Meredith's POV. Kahit ang totoo ay napipilitan lang siyang sumama sa resort na Jason, tinuring na lamang niyang blessing in disguise iyon dahil kasama naman niya ngayon ang mga magulang. Maluwang ang ngiti ng mga ito nang salubungin siya matapos bumaba sa kotse ng binata. Sinundungan nito ang mommy at daddy niya sa kagustuhan lamang nitong pagbigyan niya na lumabas sila. Ito ang isang bagay na gusto niya sa binata. Kapag ginusto nito ang isang bagay, gumagawa talaga ito ng paraan para lang makuha yon. Hindi ito basta-basta sumusuko. Gagawa at gagawa ito ng paraan kahit pa nga madalas, parang imposible. Napangiti siya na makita ang ngiti sa labi ng kanyang ama at ina. Sabik niyang niyakap ang mga ito nang ganap na makalapit na siya. "Anak, kamusta ka rito?" Excited pang tanong ng mommy niya matapos niyang kunin ang kamay nito. Inalalayan niya itong maglakad habang ang daddy niya nakangiti lamang na nakamata sa kanila. Dala nito ang isang katamtamang laking bag na naglalaman ng gamit ng mga ito. Mabuti ako rito, mommy. Kayo ho? Ininom niyo na ba ang mga gamot ninyo?" Malambing niyang tanong sa ina. Gusto niya makasiguro na hindi nito napabayaan ang kalusugan kahit di siya kasama ng mga ito sa ngayon. Isang linggo pa lamang silang hindi nagkikita, sabik na siya rito. Mula kanina hindi niya na ito binitawan pa. Bukod kay Jonah ay ang ina ng kanyang best friend. Napapanatag siya kapag kasama niya ito. Minsan ngayon nasasabihan siya ng kanyang ama na kailangan din niyang sanayin na wala ang mommy niya para kapag magkaasawa na siya hindi siya mahirapang mag-adjust. "Oo, huwag ka mag-alala at maayos ako anak. Isa pa ay magaling mag-alaga itong si Nurse Chan." Sabi nito na ang tinutukoy ay ang private nurse ito sa bahay nila. Sinabi niya kay Jason na kung desididong sunduin na magulang niya, kailangan nakasama ang nurse ng kanyang mommy. Pumayag naman ang binata at sinabi na walang problema. Kahit ano raw ang kondisyon basta't pumayag siya, gagawin ito. Binalingan niya ang mabait na nurse na nagtiyagang mag-alaga sa mommy niya simula nang ma-stroke ito noon. Sa pagkakaalam niya, single mom itong si Jen. Ayon pa sa kwento ng mommy niya, may isa itong anak na 5 taong gulang. Naiwan di umano ang bata sa ina ni Jen para maghanap buhay. Ito para sa kanilang mag-ina. Kaya naman gano'n na lamang ang pasasalamat niya dito. Sukto lang iwan itong anak para sa mommy niya. Alam niya napakahirap para dito. Ang lumaki ang anak na hindi ito kasama pero wala itong magawa dahil kailangan itong magtrabaho. Mag-iisang taon itong naninilbihan sa kanila at para na nga nila itong kapamilya. Alam niyang hindi biro mag-alaga ng stroke patient kaya tiniyak niyang magandang pasahod niya kay Jen. Sinigurado niyang kompletong benefits na natatanggap nito dahil ayaw niyang iwan sila ng babae. Mahirap na dahil baka mag-apply pa ito sa iba at iwan siya ang kanyang ina. Sa panahon ngayon, mahirap nang kumuha ng taong mapagkakatiwalaan. At pagdating sa kalusugan ng ina niya, hindi basta-basta magtitiwala. Maraming salamat, Jen. Sana hindi ka magsawa na alagaan ng mommy ko. Nilitian niya ito at sa kanya pinisil ng isang palad ng mabait na nurse. Gumanti ito ng ngiti at kasunod ay isang pag-iling. Hindi mangyayari yon, Meredith. Sariling ina ko ang turing ko kay tita. Napamahal na siya sa akin at isa pa kailangan ko tong trabahong to. Naunawaan niya ang ibig nitong sabihin. Nasabi na nito noon na kung hindi ito kakayod ay mamumuting pareho ang mga mata nila ng buong pamilya. Bagay na ikinaawa niya kay Jen. Kung naging responsable lang sana ang ama ng anak nito ay hindi nito kailangan na iwan pa ang anak para lang magtrabaho. Dagli, nakaramdam siya ng inis para sa lalaking nakabuntis dito. Maraming salamat. Ngumiti ito at kamay naman niya ang pinisil ngayon. Nakita rin ni mommy ang daddy niya ang cafe nila at maging ang mga ito'y humanga sa laki at disenyo. Niyon, baka sa mukha ng asawa.
Masayang-masaya ito para sa kanilang dalawa ni Jonah. Nagbiro pa nga ang kanyang daddy na asawa na lang daw ang kulang sa kanila, bagay na tinawanan lamang nilang magkaibigan. Namahinga muna ang mga ito sandali bago sila magbiyahe papunta sa resort na Jason. Dala na ni Jonah ang kotse nito. Silang mag-anak naman ay kay Jason nakatalagang sumagay, pero pinasya niyang mga magulang at si Nurse John na lamang ang sumakay doon. Siya ay si Jonah. Sasabay naman para may makausap man lamang ito sa biyahe. 11:11 ng umaga nang lumulan na ang silang lahat sa kotse ng binata. Hindi sila nainip. Narating nila ang resort ng pamilya na ito sa Barangay Manibok. Maganda ang lugar. Mukhang mababait ang mga tao. Maraming pool na lahat ay infinity at nakaharap sa dagat ng Lingayen. Maraming turista. Ang iba ay may mga ibang lahi pa. Di tuloy niya maiwasang maalala ang Villa Celestina Resort na pag-aari ni Armando. Palagi ring maraming turista doon. Masasaya at mababait ang mga staff. Maganda at maliwalas ang paligid. Marami siyang magagandang alaala roon kahit pa nga halos lahat ng araw na ginugol niya, sa resort ay wala lang ginawa si Armando kundi ang sungitan siya. Bulyawan, singhalan, nakalauning nakasanayan na rin niya. Iniisip na lang niya na marahil ay likas na kay Armando ang pagiging ganon, o di kaya ay may dahilan lang ang alkalde at pwede rin namang pagod. Welcome to Paradise Island in Manibok, buong pagmamalaking sabi ni Jason habang sagad ang ngiting nakalahad pa ang dalawang palad na nakaharap sa kanilang lahat. Pinigil niyang sariling wag mapangiwi. Ang baduy kasi si Jason eh. Minsan may kilos talaga ito na parang bata. Ang ganda-ganda nga pala, Jay. Buong paghangang sabi ni Jonah sa kababata. Pero siya'y walang kaganagana na iginagala lamang ang paningin sa paligid. Walang-wala naman tong resort na ito kumpara sa villa na isa na bahagi ng kanyang isip. Meredith, hindi mo ba nagustuhan? Untag nito sa pananahimik niya. Pilit siyang napangiti para naman hindi ito magdamdam. Kahit papaano todo effort to at pagdating sa kanya kaya hindi naman niya gustong sumama ang loob nito. Doon man lamang ay masuklian niya si Jason. Nagugustuhan, syempre. Tipid niyang sabi. Good, let's go. Doon muna tayo sa room ninyo. Inihatid sila nito sa dalawang magkatabing kwarto na yari sa purong mga tabla. Itong nasa kanan ng kwarto ninyo ni Jonah, Meredith. Itong nasa kaliwa ang kina tito at tita. Maraming salamat, Jason, iho. Ang sarap ng feeling na ang mga oldies sa kagaya namin itong tita mo ay makapasyal sa ganito ka-relaxing na lugar paminsan-minsan. Anang daddy niya. Totoo naman kasi yun eh. Madalang pa sa patak ng ulan kung makapagbakasyon sila ng mga magulang. You're welcome po, tito. Anytime po, welcome na welcome kayo dito. Sabihan niyo lamang po ako. Magalang na sabi ng binata. Napatitig tuloy siya rito. Si Jason ang klase ng lalaking gugustuhin ng kahit sinong babae. Walang duda roon. Gwapo, edukado, mapagmahal at may sinasabi sa buhay. Sayang nga lang at kahit anong gawin niya ay wala siyang makapang damdamin sa dibdib para sa binata. Ang mommy at daddy niya ay hahayaang sinasabi na gusto sa Jason para sa kanya. Kung sana ganun lang din kanaling sabihin sa mga ito na may nilalaman ng puso niya. Yun nga lang ay sa isang bawal na tao sa asawa ng kanyang kakambal. Nang sumapit ang tanghali, sa nipahat na nakaharap, sa dagat sila kumain. Animo fiesta sa dami ng pagkaing pinahanda si Jason para sa kanila. Matapos kumain, iniwan sila nito dahil may asikasuhin lang daw tong importante para sa gaganaping party mamayang gabi. Nabanggit ni Jason na darating ang pinsan nila na mayor at may kasama mga espesyal na bisita at dadalo daw sila. Bigla ay tinamad na naman siya. Wala siyang kahilig-hilig sa mga parties, lalo na't hindi naman niya kilala ang celebrant. Nagkaroon sila ng pagkakataong mamasyal ng mga magulang kasama si Jonah. Hapon nang bumalik sila ni Jonah sa silid. Ang mommy at daddy niya ay nagpaiwan pa sa tabing dagat. Pinagbigyan nila ang mga ito dahil gusto lang sigurong sulitin ng mga magulang ang bihirang pagkakataon na makapamasyal ang mga ito sa tabing dagat. Meredith, ilang percent na si Jason sa puso mo? I mean, nadagdagan ba o ganun pa rin? Seryosong tanong ito habang nakahilata sa kama. Napatingin siya sa kaibigan. Hindi niya na mabilang ko ilang beses pa nitong tinanong ang tungkol sa bagay na yon. Ganun pa rin, Jonah? Walang gana niyang tugon.
Kagaya kapag tinatanong siya nito, yun pa rin ang sagot niya. May pakiramdam ako na kung di dahil kina tita at tito, hindi ka sasama dito ngayon. Am I right? Naniniguro nitong tanong. Malungkot siyang tumayo. Yeah. Sa pagkakataong yon ay bumangon ito at umupo na sa kama. At alam niya, pangangaralan na naman siya ng kaibigan. Meredith, it's time para ibaling mo na sa iba ang mga mata mo. Tapos na, okay? Tapos na ang pagpapanggap mo at wala na rin si Melanie. May kanya-kanya kayong buhay ni Armando ngayon. Ayaw mo ba talagang bigyan ng chance si Jason? Kahit ang parents mo ay ramdam kong gusto siya para sa'yo. Seryoso pa rin ito. Sabi na nga ba niya't mauuwi na naman sa pangangaral sa kanya si Jonah. Napahugot siya ng malalim na hininga. Kung sana'y ganun lamang kadali ang sinasabi nito. Kung sana'y ganun lang kadaling turuan ang puso niya para diktahan kung sinong dapat itibok nito. I know. Kahit ako'y naiinis na sa sarili ko. Jonah, nasa harap ko ng lalaking handang ibigay sa akin ang lahat. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya magawang bigyan ng chance. Ayoko namang magpakasubo at siguradong masasaktan ko lang si Jason sa bandang huli. Alam mo kung paano mo magagawang bigyan ng chance si Jay? Tingnan mo siya. Nang siya mismo lang, Meredith. Subukan mo na tanggapin yung mga katangian niya na hindi hinahanap sa kanya ng mga katangian ni Armando. Anito bago siya hagurin sa likod. Ewan ko lang. Bahala na. Kaya mo yan, Meredith. Ang kailangan mo lang ngayon tuluyang ibaon sa limot na naging parte ka ng buhay ni Armando. Si Jason, nandyan lang yan, oh. Matyagang naghihintay sa'yo pa noon pa man. Sana makita mo yon, girl. Nang gabing iyon, nag-iwan ng palaisipan sa kanya ang mga salitang sinabi ni Jonah.